Yan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat, at narito naman po ako at muling magbabalik upang maihahatid ng mga panibagong mensahe sa inyo sa spiritual. Yan. Tignan natin kung ano nga ba yung mga pinagagagawa ng mga sumasalbahe sa inyo. Ano nga ba ang mga pinagagawa ng mga sumasalbahe sa inyo ngayon? Kung yan ba ay mga tumigil na o nagpapahinga lang, o di kaya tumigil na yung mga gumagawa sa inyo ng mga masama sa mundo ng spiritual. Tignan natin mga kapatid. Cut tayo ng tatlo at pipili lang tayo ng 13 baraha. Pipili lang tayo ng 13 baraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 baraha mga kapatid. Unang-una ay itong tao na ito, ang Knight of Cups, na gumagawa ng na sumasalbahe sa iyo. Ito mga kapatid ay siguro nakapag-isip-isip na ito na na tumigil na, o di kaya magpapahinga lang itong taong ito. Tinitignan niya kasi mga kapatid yung pamamaraan niya sa inyo, kung ito ba'y umiepekto o hindi, dahil nakikita ko dito kahit ano ang birada sa iyo, ginagawan ka ng masama, kinukulam ka, binabarang ka, hindi basta-basta tumatalab sa iyo, dahil may mga nakikita ko dito mga malalakas ang mga pangontra nila, mga pangdepensa nila sa katawan, may mga pamproteksyon o kung ano man mga uri ng mga amulet, anting-anting, mutya o kalmin, na may tangan-tangan ang mga makakapanood nitong video na ito. Yan. Ikayo dito ay nakakaramdam lang ng mga sakit, pangangalay, pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, ngunit nawawala din ito agad-agad, kasi nga pag kayo ay pininsala nito, doble ang sakit ng nararamdaman ng taong gumagambala sa inyo o gumagawa ng masama, bumabalik o bumabalanda. Maaaring ito rin yung gumagawa sa inyo ay nagkakasakit, o di kaya ang pamilya ang natatamaan nito. Yan kasi mga kapatid, pag hindi po kasi yan direktang tumatama sa gumagawa, maaring sa pamilya ang tama niyan pag gumagawa siya ng masama. Yan, sa pamilya ang tama. Kaya dapat wag po ninyong sa mga nagbabalak na pumasok ng lihim ng karunungan na pag-aralan ng kaliwa, wag na ninyong pangarapin o wag na ninyong pangarapin o gusto ninyong pag-aralan niya mga ganyan, dahil wala pong may dudulot na mabubuti yan. Dahil pag yan ay pinag-aralan ninyo, parang sakit din yan mga kapatid. Pag yan ay tulad ng mga pangkukulam, ito mga kapatid, ang pangkukulam kasi mga kapatid, pag tinitigil na mga mangkukulam ang kanilang ginagawa sa pangungulam sa mga tao, nagkakasakit yan sila, nagkakasakit yan. Tapos kung makakapinsala sila ng mga taong gusto nilang pinsalain, lumalakas ang kanilang katawan, kasi sakit na nga nila yan. Sakit na nila yan yung magbigay ng mga pasakit sa mga tao may galit sa kanila, sa mga kaaway nila, sa mga kinaiinggitan nila. Pag hindi kasi sila nakakagawa ng masama o titigil sila ng pamimirwisyo sa kanilang kapwa, so sa mga tao may galit sa kanila, nagkakasakit yung mga yan, nanghihina yan. Kaya yun, birada na naman sila. Parang kumbaga mga kapatid yan, kumbaga sa cellphone yan yung ginagawa nilang
parang charger para diyan sila nakakaano ng enerhiya nila para magkakaroon sila ng lakas. Kaya ganoon mga kapatid, yung mga pamamaraan ng mga taong iyan. Yan yung mga mangkukulam. Tulad ng sa aming mga manggagamot, kung hindi po kami nakakapanggamot, kung hindi po kami nakakapanggamot ng mga pasyente mas kahit online man, hindi kami nakakapag-reading ng mga aking mga client, ganun din kami, nanghihina din kami mga kapatid, kasi nga yun na nga yung routine namin, ang makapanggamot ng mga taong ginagambala ng mga masamang espiritu, mga elemento. Ganun din ang ano ng mga mangkukulam, kaso iba ang kanilang pamamaraan. Ang pamiminsala sa kanila, di tulad sa aming mga manggagamot, ay ginagamot namin at pinapagaling namin ang mga taong may sakit. Ganon mga kapatid. Yan yung mga yan yung mga ginagawa ng mga mangkukulam. Yan, sakit na kasi nila yan, tulad ng panlalason, pangkikilkig, pangdadaw-daw na yan. Pag hindi sila nakakabiktima ng mga taong kanilang lalasunin, ay nagkakasakit yan mga yan mga kapatid. Yung mga kamay niyan ay talagang nangingima yan, parang gusto nilang gumawa ng ng masama o pinsalain nila o lasunin nila kung sino man ang mga taong mabibiktima nila. Ganon din yan sa mundo ng espiritual. Kaya magkaiba po ang mga ng mga manggagamot mga kapatid. Yan po dapat. Kasi ito nagkakasakit na ito eh. Kakasakit na rin ito. O di kaya ang pamilya nito. Kasi nga gumagawa sila ng masama. Yan, maaring hindi man tatama yan sa mangkukulam. Kunyari mangkukulam ang isang tao, tapos binabala ang isang tao na yon. Ganito yan, ganito. Kunyari yung mangkukulam, tapos ginambala yung taong kinulam niya, tapos yung kinulam na yun nagpagamot sa isang manggagamot, tapos napagdesisyonan ng kinulam na tao na ibalik doon sa isang mangkukulam yung sakit. Maaring pag binalik ng isang manggagamot doon sa mangkukulam yung sakit ng isang tao na ito, maaring kung hindi man papasok yan sa kanya, dahil may mga, kung baga ang mga manggagamot may depensa sa espiritual, ganun din ang mga mangkukulam, may mga baluti, balabal, bakod, depensa, kalasag, kung ano man ang kanilang depensa sa espiritual. Ganun din yung mga mangkukulam na yan, may mga din yan, may mga pangdepensa din sa katawan yan. Yan. Kung hindi man tatama yan, kumbaga kasi ang pandepensa sa katawan, kumbaga sa atin sa mundo natin dito, sa physical, yan, kumbaga sa mga pulis o sundalo, yung mga pangdepensa ng mga na yan, yung mga pangdepensa ng mangkukulam na yan sa mundo ng espiritual, yan yung bulletproof nila para hindi sila matablan ng atake ng kalaban. Yun, ganun yung mga kapatid, yan i-interpret ko sa inyo para malaman ninyo. Yan. Pagkatapos nun, kung hindi man tatama yung kumalakas man ng pandepensa doon babalandra yon sa mga kamag-anak niya, sa mga mahal niya sa buhay, sa mga anak niya, sa mga apo niya, tatama yung mga sakit na ibinigay niya sa mga taong kinulam niya, ay maaring tumama yun doon. Yan. Ito ang sabi nila. Sabi nila sa akin, maestro, pag ibinalik ba ng isang manggagamot ang ginawa ng mangkukulam sa isang pasyente, ay kinulam na po ba ng manggagamot? Hindi po. Hindi po kulam ang tawag doon. Dahil po ang kulam na tinatawag, hindi po kinulam ng manggagamot yun. Ibig sabihin nun, pag ibinalik o isinumbalik ng manggagamot yun, yung kulam sa pasyente at ibalik doon sa mangkukulam sa gumawa at nagbagawa, hindi po kulam yun. Kasi po ang kulam po mga kapatid, hindi po gumamit ang isang manggagamot ng manika, picture, bududal o kung ano man. Hindi po. Ginamit lang po ng isang manggagamot yung ginawa na pagsumbalik o ipinabalik doon yung sakit ng pasyente sa ibang kukulam na yun, sa pamamagitan po ng dasal. Hindi po kulam yun mga kapatid. Magkaiba po ang kulam at saka sumbalik. Ang sumbalik po ay isa po sa kinatatakutan ng isang mangkukulam. Kasi po pag sinumbalik po yan, hindi po, at saka yung malakas ang antas ng manggagamot na magsumbalik niyan, pag mataas ang antas ng isang manggagamot at hindi nakayanan ng mangkukulam yung ginawa niya sa biniktima niya, maaring ikamatay ng mangkukulam yon. Sa mundo ng espiritual, maaring magkasakit ng malubha yung mangkukulam na yon. Yan yung pamamaraan mga kapatid. Sinusumbalik, hindi po kinukulam ng manggagamot. Kasi ang manggagamot kasi mga kapatid, magkaiba po ang mga antas, pamamaraan ng isang manggagamot.
Meron din, may mga alay yan, may ritual din yan na para isumbalik, may mga materialis din yan. Yan. At saka yung iba na nagsasabi na pag nagsumbalik daw po, may iba kasi na mga manggagamot ay naniningil, minsan din naman ay donasyon lang. Kasi mga kapatid, minsan naniningil kasi ang iba na mga manggagamot kasi ganito yung mga kapatid. Pag sinumbalik ng manggagamot yan at malakas ang mangkukulam na iyon, yan, malakas ang mangkukulam na iyon at saka may mga grupo yon, pag sakaling nagritual din yung mangkukulam para ibalik sa manggagamot. Yan kasi mga kapatid, kasi pag naglaban-laban kasi ang mangkukulam at saka manggagamot, buhay nila ang nakataya dyan. Buhay nila nakataya dyan. Paaring buhay ng mangkukulam o buhay ng manggagamot. Kaya kalimitan mga kapatid, maraming namamatay na manggagamot o di kaya nababalikan kasi mahina ang kanilang depensa. Ganon. Mahina ang kanilang depensa mga kapatid. Kaya hindi natin masisisi ang ibang mga manggagamot ba't naniningil sila ng mahal sa pagsusumbalik. Ganito yan mga kapatid. Kung sakali kasing mabalikan ang manggagamot at saka donasyon lang ang ibinigay mo sa kanila, maaari mga kapatid, kung mabalikan man yon ng mangkukulam o pinagtulungan man ng mga mangkukulam, kasi ang mga mangkukulam mga kapatid, nagtutulungan yan. Kumbaga yan, parang fraternity din yan yung mga mangkukulam na yan, na nagtutulungan din yan sila, may sumpaan din yan sila, may mga bylaws, may mga batas din ang mga mangkukulam na yan sa mundo ng espiritual. Kaya ganon, may mga batas yan. Ang mga manggagamot, kalimitan kasi sa mga manggagamot ngayon, nag-aaway-away, hindi nagtutulungan, nagpapataasan ng ego, nagpapagalingan. Yan, kaya maraming mga manggagamot na imbis na nagtutulungan, nag-aaway-away, nagsisiraan. Kaya kalimitan nagkakanya-kanya ang mga manggagamot. Ganito. Pag yan ay ibinalik at napuruhan yung manggagamot na yan at saka konti lang yung isiningil doon sa pasyente na yun, maaaring yung wala siyang pera na pambili ng kanyang mga materyales sa gamot, sa lunas, o anong gamot sa lunas sa spiritual. Kaya hindi natin masisisi ang iba ba't naniningil sila ng mahal. Naunawaan ko na mga kapatid ba't naniningil sila. Kasi kung mamamatay ang manggagamot yan, hindi natin hinihingi at namatay yun. O kumbaga ang isang daan na donasyon ng isang pasyente na yun sa isang manggagamot, hindi po makakabili ng kabaong yun. Hindi po makakabili ng sa pagpapalibing. Kaya hindi natin masisisi yung iba ba't naniningil sila ng mahal. Yan. May iba naman na manggagamot na piliin din ninyo mga kapatid na ang tunay na manggagamot at marami nang napatunayan, hindi yung marami nang napatunayan sa mga sabi-sabi. Yan mga kapatid, naunawaan ko mga kapatid, kasi may isa akong may isa akong kaibigang manggagamot na nabalikan siya na donasyon ng kanilang hiningi sa kanyang client, tapos nabalikan siya na pinagtulungan siya ng mangkukulam na kumulam doon sa pasyente. Nabalikan siya ng mga mangkukulam, pinagtulungan, kaya nangatal, nanginginig siya, pinagpapawisan siya, parang dinadarang siya sa apoy. Kaya may mga malalakas talaga na nagtutulungan talaga ng mga mangkukulam. Kaya hindi po basta-basta manggamot. Kaya unawain po ninyo na wag po ninyong insultuhin yung mga manggagamot, kesyo kanto, kesyo ganyan, yung mga namimira lang. Hindi. Magkaiba yung mga manggagamot na namimira at saka nanggagamot talaga ng gusto. Ayan. Kaya minsan din mga kapatid, pag natalo ang antas mo sa spiritual, may ibang mga manggagamot nasisiraan ng ulo dahil nga hindi kinaya ang birada ng kalaban. Maraming pamamaraan ng mga ritual ng mga mangkukulam, lalong-lalo na pag mga batikan, kaya hindi basta-basta. Yan. Yan yung napalawak na tayo mga kapatid, napagandang usapan. Yan. Ito. Maaring yung pangalawa na tayo mga kapatid, balik tayo sa baraha. Maaring mga kapatid, Ten of Pentacles. Maaring yung taong ito na gumagawa o kumukulam sa inyo o gumagawa o pumipinsala sa iyo, kung kayo ay nagpagamot dito, nagpagamot kayo, nagparitual, nagpabaklas, pinabalik ninyo sa gumawa at nagpagawa ang spiritual na ang spiritual na karamdaman ng isang tao, maaring gustong humingi ng tulong itong mangkukulam na ito, o di kaya nagpapatulong ito sa iba niyang mga sa ibang mga manggagamot, ay sa ibang mga mangkukulam
na tulungan din siya na makaahon o gumaling sa kanyang karamdaman, kasi talagang napuruhan itong mangkukulam na ito. Hirap na hirap ito sa buhay, kaya gustong humingi nitong mangkukulam na ito na siya ay gumaling, kasi malala ang tama nito sa espiritual, hindi magamot-gamot ng doktor ito. Ayan, ultimo nga mga kasamahan niyang mangkukulam o mababarang ay hindi siya mapagaling-galing, kasi malakas ang inyong mga manggagamot na nagpabalik doon o nirabwelta ang ginawa nila sa inyo. Ayan, sa larangan kasi ng mga panggagamot mga kapatid, ano yan, may mga antas yan, talaga. Pag isa kung ikaw ay maging isang manggagamot, kung gusto mong maging isang malakas na manggagamot, mag-aral ka, magtanong-tanong ka sa mga nakakatanda sa iyo, sa mga kakilala mong mga manggagamot, at saka sa mga kaibigan mong mga manggagamot, kung ano nga ba at kung ano ang mga pamamaraan, kung paano ang lunas, kung paano magpagaling. Hindi yung manggagamot ka lang ng ganito kasyo ganyan, hindi po. Pinag-aaralan po yan, para kahit papano hindi ka matatalo sa labanan sa espiritual. Ganun yan mga kapatid. Hindi yung sugod ka lang sa isang gera na kahit wala kang dalang sige lang, dahil maaring buhay mo ang mapapahamak diyan. Hindi biro ang larangan ng espiritual mga kapatid. Hindi yan tulad ng labanan sa pisikal na ang mga kalaban mo ay todo di baril, todo di bomba, todo di kutsilyo yan sila. Yan mga ganyan mga pamamaraan, makikita mo, maiilagan mo pa yan. Ang espiritual hindi mga kapatid. Maaring hindi mo alam, hindi natin alam kung kailan, kung anong oras, kung anong araw sasalakay ang mga kalaban, dahil ang mga kalaban ayan ay pabigla-bigla lang yan sila kung magsagawa, kapatid. Kaya hindi basta-basta. Yan ang ko sa inyo, ang turo o payo ko sa inyo, kasi para may matutunan din kayo, o di kaya may mga matutunan din, o di kaya yung tinatawag na may opinion din kayo na ay totoo, ganito pala yung mga pamamaraan ng mga ganito ganyan, para kahit papano may maintindihan at may maunawaan kayo sa mundo ng espiritual. Ganon ako pag ako sa pamamagitan ng baraha. Yan, may parang mga aral din na mapupulot ang aking mga masugid na taga-subaybay, mga followers, mga subscribers ko. Yan, ganon ako mga kapatid. Kaya kung may mga problema kayo, yan, may mga problema o di kaya may mga katanungan kayo, i-add nyo yung Facebook account ko na Hashim Sandalpon Tetragrammaton, o di kaya yung Facebook page ko na Maestro Apo Vlogs and Reels. Diyan kung may katanungan kayo, mag-PM lang kayo dyan mga kapatid. Yan. Pag hindi ako busy ay sinasagot ko naman po yan. 4 of Wands. Talagang kayo dito mga kapatid ay nakalaya na kayo dito sa mundo ng espiritual. Talagang nagsi-celebrate na kayo. Talagang nabaklas, tatanggal, na wala na ang mga kulam, barang, palipad hangin, tigalpo, sumpa, gayuma. Yan. Sa inyo mga kapatid. At yung iba dito ay nakakatulog na rin ng maayos, naging okay na, kaya yung iba dito ay nagsi-celebrate at nagpapasalamat. At yan ang masasabi ko sa inyo, kung napagaling man kayo ng mga manggagamot, ay unang pasasalamatan ninyo ay ang Panginoon, dahil hindi po ang manggagamot ang nagpagaling sa inyo, kundi ang Panginoon po, dahil pinagaling kayo sa inyong paniniwala sa ating Panginoon. Ang manggagamot lamang po ay instrumento po yan. Ang instrumento lamang po ang manggagamot, pero ang Diyos po ang nagpapasya kung kayo ay papagalingin o hindi. Kung hindi po kayo pinagaling ng ating Panginoon sa pamamagitan ng panggagamot sa kanyang sa pamamagitan ng mga kapanalig niya, ay wag po ninyong sisihin ng mga manggagamot. Wag po ninyong sisihin, dahil may dahilan po ang Panginoon kung bakit kayo pinagaling o ba't hindi kayo pinagaling. Intindihin ninyo at unawain ninyo ang sitwasyon. Kaya siguro hindi kayo pinagaling dahil may mga nagawa din kayong kasalanan na dapat ninyong pagsisihan at baguhin ng inyong sarili. Yan po. Kapag pinagaling po kayo ng Panginoon, ay magpasalamat po kayo. Baguhin po ninyo ang mga kinaugalian ninyong hindi maganda. Yan. Minsan kasi mga kapatid,
kaya tayo nagagawa ng masama, kaya nagawan tayo ng mga spiritual na karamdaman dahil din sa ating mga ginagawa na hindi magandang gawain, tulad ng hindi pangit ang pag-uugali na ipinapakita natin sa tao, nangingialam tayo ng buhay ng iba, ginagawa natin ng hindi maganda yung isang tao, nanlalamang tayo, kaya hindi natin masisisi ba't ginawa sa inyo yan ng mga ibang tao. Yan, kaya kung alam ninyong nakaranas kayo ng ganyang pamamaraan, baguhin po ninyo. Hindi yung siyempre yung iba may pera lang, ganito ganyan, hindi na akala mo kung sino, hindi na hindi na naaalala ang Panginoon, kaya minsan ay hindi natin masisisi yung iba ba't nagkagaganyan sila. Yan mga kapatid. Talagang ano na ito, yung talagang itong tao na ito, tinitignan ka lang nito mga kapatid. Maaring itong tao na ito ay tumigil lang muna dahil kawawa ito ngayon mga kapatid. Humingi ito ng tulong sa kapwa niya mangkukulam, at saka nagpaplano ito na kung sakaling makarecover man siya ay gagawa ulit siya ng mga panibagong ritual para ikaw ay atakihin, dahil nakikita ka na nilang masaya, okay na, financially stable ka na, okay na lahat ng ginawa, mga pinagagawa mo. Kaya ito'y gagawa na naman ng pamamaraan ng ritual, kasi gusto talaga nila nito na na ikaw ay pabagsakin at patahimikin, dahil ikaw ay pinagpala kasi dito Ang dami ng ritual na ginawa sa iyo nito, maring death spell, black magic, ritual, at saka kung ano man na mga sa pamamagitan ng ritual sacrifice. Yan, ito yung pinakalas niyang alas para sa iyo, kasi itong dalawa na ito, bigo siya dito at saka dito. Nabigo siya sa tatlong ito, kaya susubok ulit ito ng pang-apat na ritual kung anong pamamaraan ng taong ito. Yan. Ayan. 10 of Wands. Yan. Talagang ang lahat ng pasanin, ang lahat ng mga sakit, hirap, ang pinagagawa niya sa mga tao na hirap pasanin at pinagagawa niya sa mga tao, tulad ng pangungulam niya at pambibiktima niya sa mga tao, at saka mga pinatay nilang mga inosenteng tao, mga pinatay nila, pinahirapan nila, ginawa nila ng masama, sinumpa nila, ginawa nila na kung ano-anong spiritual na pamamaraan. Siya ngayon mga kapatid ang nagsasuffer nito. Sila ngayon ang nagsasuffer nito mga kapatid sa ginawa niyang hindi maganda sa inyo. Hindi lang ikaw ang binira nito, maaring may mga binira ito sa mga kamag-anak din niya, mga taong kinainggitan niya, mga taong may galit sa kanya. Yan mga kapatid, yung taong ito nagsasuffer ito ngayon, kaya lahat ng mga ginawa sa kanya bumalik sa kanya, pasan-pasan niya lahat ng mga pinagagawa niya. Yun. Ayan, naka-stuck siya sa isang sitwasyon, the devil. Ayan, na siya, parang na-trap siya sa mga pinagagagawa niya, parang hahatulan ito ng ating Panginoon dahil sa mga pinagagagawa niya sa inyo at sa ibang tao na kanyang biniktima mga kapatid. Ayan. Ayan. Yeah. Siguradong iyak to ngayon. Iyak to nung isinagawa yung ritual na o pinabalik ninyo sa gumawa at nagpagawa. Yung mangkukulam na ito ay talagang basag-basag ang ritual nito. Basag-basag, nagkakasakit, sumasakit ang ulo, namumroblema bakit pinakialaman ng isang manggagamot o isang faith healer ang kanilang binibiktima. Kaya nagkandalit-silitsi ang mga plano nito. Yan, tumba lahat ng mga pinagagawa nila, mga ritual, kulam. Dito yan, magkakonekta sila yan mga kapatid. Yan. Pero ito'y nagpaplano na naman. Pero ito'y talagang talaga, sapul talaga yung
sapul talaga at natamaan talaga sa ritual ng isang manggagamot yung ginawa sa inyo ng mangkukulam na ito. Kaya humihingi ito ng tulong. Humihingi ito ng tulong. Hindi po basta-basta mga kapatid ang spiritual. Yan. Knight of Wands. Yan mga kapatid. Maaring itong tao na ito ay nakapag-isip-isip na rin siguro na itigil niya na yung mga pinagagagawa niya. Naitigil niya na alam niya sigurong mali, wala siyang magandang walang magandang maidudulot kasi ang mga pamilya nito ay nadadamay. Pamilya, kamag-anak, mga malalapit sa kanya, mga mahal niya sa buhay ay nadadamay dahil sa mga pinagagawa niya, mga kalukuhan. Yan. Ayan mga kapatid, the strength. Yan. Itong tao na ito ay gusto itong makipag-ano sa iyo, gusto itong makipag-ayos at ikaw ay makipagkaibigan sa iyo, itong taong gumambala sa iyo. Pero wag po kayong basta-basta magtitiwala sa taong ito dahil ang kumbaga sa leon po, ang leon po ay sumisimbolo ng hindi po magkakatiwalaan. Maaring pwede po kayong lapain o di kaya gagawa ng hindi maganda pag kayo ay nakipagkasundo diyan sa taong yan. Kaya gusto nito na makipagkaibigan sa iyo, tanungin yung mga mo, kung sino yung gumamot, kung saan ka nagpagamot, ba't ka gumaling, ano yung sikreto mo. Matik yun mga kapatid. Siya yung gumagawa o nagpagawa, siya yung nagpagawa o gumawa kasi nga magkakaroon niya ng ideya kung ano yung mga sikreto, kung sino yung gumamot sa inyo. Yun, naranasan ko yung mga kapatid. Yung ginamot ko dito, yan. Yung ginamot ko na taga Nabas Aklan. Kapatid pa niya mismo yung nagpakulam dun sa kapatid ng ginamot ko. Tapos nalaman ng kapatid ng pasyente ko na na dito nagpagamot sa akin. Tapos pumunta dito yung kapatid ng lalaking yon dahil ngayon sa lupa na pinag-aawayan nila at saka sa utang, kaya nagkaganon, pinakulam. Tapos nalaman na dito nagpagamot yung yung kapatid niyang lalaki, pumunta rin dito at saka nagpagamot. Kaya mahirap mga kapatid. Kaya nga kung sino yung mga manggagamot na gumamot sa inyo, wag ninyong ituro, wag ninyong kung sino, kasi marami kasing mapanlin lang sa panahon ngayon. Yan, merong iba na nagpapagamot lang, yung iba ay hindi, kumukuha lang ng mga ideya, yung iba ay kumukuha lang ng kung ano yung mga sekreto o teknik mo sa mga panggagamot para yun ang gagamitin nilang kahinaan mo. Kaya hindi basta-basta, dahil sa mundo ngayon maraming mapanlin lang. Yan. Ako hindi ako basta-basta maniniwala sa mga ganyang mga matatamis, magagandang mga salita na yan na para makuha ang loob ko. Hindi ako ganun, hindi ako anong tao. Yan. Hindi ako basta-basta nagtitiwala. Yan, maaring ito yung ginawa sa iyo mga kapatid, maaring yung pangalan mo, picture mo, gamit o kung ano man na galing sa iyo ay ito yung ginamit ng mangkukulam, nilagay sa garapon at saka ginawan ka ng ritual sa loob ng garapon. Kaya nagkakaganon. Maaring ikaw dito ay nakakaramdam ng pananakit ng ulo kasi dito nilagay sa garapon ng iyong picture. Yan. Ang ingay ng pusa mga kapatid. Dami kasing pusa na pumupunta dito sa aming bahay. Yan. At ito, sa garapon ka dinaan na mangkukulam na ito sa garapon. Maring picture, larawan o kung anumang gamit na ipinasok sa garapon. Yan. Ayan. Ang nangyari sa kanya, bigo yung mga pinagagawa niya sa inyo. Yan. Bigo sila. At
Ayan, humihingi na ng tulong talaga ito. Five of Pentacles. So, humihingi ng tulong itong mangkukulam na ito sa maaring sa kamag-anak niya, maaring sa pamilya na gustong magpagamot. Dahil hindi kasi alam ng mga kamag-anak niya na ang taong ito ay mangkukulam. Kasi po mga kapatid, ang pagmangkukulam po kasi ang isang tao at nalaman po ng mga taga-nayon, taga-barangay nila na mangkukulam ang isang tao, ay iniiwasan nila yan mga kapatid, iniiwasan nila pag mangkukulam ang isang tao. Yan yung sa ibang bayan pa nga o sa ibang bayan na balitaan ko na nalaman nilang mangkukulam ang isang tao ay sinunog po ang bahay nun. Sinunog lahat, ubos. Kaya hindi po basta-basta. Pag nalaman po ng mga tao na ang taong yan ay mangkukulam, ay iniiwasan po nila. Yan. Kaya po ang mga mangkukulam ay hindi po yan basta-basta nagpapalata na kesyo ganto, kesyo ganyan na sila ay mangkukulam. Hindi ang mga mangkukulam kasi mga kapatid ay yan, ang mga mangkukulam na yan ay hindi nila pinapaalam na sila ay ganun. Yan, may respeto sila. Hindi yung uso ngayon sa mga social media na kesyo ganto, mangkukulam daw, magpapakulam daw sa kanila, babayaran ng 50. Hindi po ganun mga kapatid. Dahil ang mangkukulam po ay hindi ganyan ang ugali ng mangkukulam. Ang mangkukulam ay tahimik po yan. Hindi po yan basta-basta na sinasabi o na pinangangalandakan ang kanilang kakayahan sa ibang tao na ako mangkukulam ako, ganito ganyan, kukulamin kita. Hindi po mga kapatid. Hindi tulad sa aming mga manggagamot na pag nanggagamot kami, pinopost namin sa social media. Hindi po yan ibig sabihin na pag pinost namin sa social media ay sasabihin ng iba pinagmamayabang namin, pinagmamayabang, pinapasikat namin, gusto naming magpasikat, gusto naming makilala sa buong mundo, gusto naming kilalanin kami ng mga gusto ng iba na mag-viral. Hindi po. Kaya namin pinopost yung mga video namin sa pamamagitan ng panggagamot para malaman ng mga taong hindi naniniwala sa spiritual na totoo ang kulam. Yan. At ang kulam na iyan ay nakalagay yan sa Biblia. Ang spiritual na yan, yung mga demonyo na yan, yung mga mangkukulam, yung mga mambabarang, nakalagay po yan sa Biblia. Kaya po namin pinopost yun, hindi po sa pagmamayabang. Pinopost namin yan para patunayan na totoo ang mundo ng spiritual at totoo yung mga kulam-kulam na yan. Yan. Yan yung namin, mga kapatid. Hindi ako sa totoo mga kapatid, pinopost ko yan hindi sa pagpapasikat, hindi sa gustong umangat ako sa buhay, hindi sa sinasabi na makilala ako. Pinopost ko yan mga kapatid na totoo. Yan. Kaya yan, dyan talaga mga kapatid, dyan mo malalaman na dyan lilitaw yung mga totoong naniniwala sa iyo, at may mga basher ka talaga at may mga hindi talaga sang-ayon sa iyo. Mayroon pa nga iba, kinukutya ka pa, pinagtatawanan, pero dyan na nila mararanasan niya mga kapatid pag sa kanila na nangyari yung ganyang pamamaraan, kasi nga hindi naman lahat ng bagay ay papabor sa kanila. Yan lang naman sa akin. Ang sa akin lang ay pinopost ko lang na totoo. Yan. Hindi ko pinangangalandakan na magaling ako, hindi ko pinangangalandakan na ganto ang kakayahan na sa akin. Sa mga naniniwala sa akin at mga talagang totoong nananalig at nagtitiwala sa akin, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Ayan. At hindi po dapat, magkaiba po ang mangkukulam mga kapatid. Ang mangkukulam po ay hindi po yan nagbabanta. Yan ang mga sa next vlog ko, itatalakayin ko yan kung ano ang mga ugali ng mga mangkukulam. Yan mga kapatid, kung ano ang mga ugali niyan, para malaman din ninyo na pagkaharap ninyo ang tao, ay siguro mangkukulam ang taong ito base sa aking mga karanasan, sa aking mga nakakainkwentro, nakakasalamuha ko. Alam ko yan mga kapatid, kung ang tao ay may alam sa spiritual. Alam ko yan. Pagkaharap ko pa lang, alam ko yan, kasi ako makakaramdam ako. Pag yan ang taong kaharap ko ay may alam sa spiritual, alam ko yan kung ang taong yan ay nanunubok. Marami na yan mga kapatid na pumupunta dito na may alam din na nanunubok sa kakayahan. Ito ang last. Yan. May i-offer ito sa iyo mga kapatid. Yan. Ito lang ang masasabi ko sa last na part ng barahan na ito. May
may i-offer sa iyo itong taong ito na mangkukulam. Maaring pagkain, maaaring mga bagay na para mapawi. Kasi mga kapatid, minsan kasi mga kapatid, nawawala ang kulam sa isang tao pag tayo ay pag pinatawad natin ang mga taong gumawa sa atin ng masama. Nawawala. Kaya itong taong ito, mag-o-offer ito sa iyo. Yan, pero wag po kayong basta magtitiwala, lalong-lalo na kung may ibibigay sa iyong damit, pagkain, o kung ano mang mga bagay na gustong ibigay sa iyo, dahil po ay mayroon po yang may mga dasal po yan na ikinarga dyan yung mga mangkukulam na yan, mga kapatid. Yan. Ako mga kapatid, ay mayroon ding mga nagbibigay sa akin ng mga ganyan, pero bago ko tinatanggap yan at bago ko kinakain, dinadasalan ko yan, binabaklas ko, kinakalas, winawasak ko ang mga dasal na kung ano mang kinakarga niyan sa kanilang mga ibinibigay sa akin. Hindi naman sa sinasabi na kailangan po nating dasalan, magpasalamat din po tayo sa nagbigay at sa Panginoon, dahil pinagkalooban o binigyan man tayo. Di natin alam kung mabuti man o masama yung intention nila. Ang importante, natanggap natin yan at dasalin natin yung mga negative para mawasak ang mga negatibong enerhiya. Yan, mga kapatid, ang dyan, hihingi ito. Maaring kasi mga kapatid, pag ito'y tinanggap mo, isinuot mo, kinain mo yung binigay nitong tao na ito na may dasal, maaring magkakaroon kayo ng koneksyon nitong mangkukulam na ito at maaari kanya mapipinsala. Kasi mga kapatid, pag nagkaroon at ng koneksyon kayo ng mangkukulam at kinain mo yan at papasok sa katawan mo dyan, doon madali ka nilang mabibiktima. Kaya po wag po kayong basta-bastang kakain o kung ano man na mga galing sa mga hindi nyo kakilala, sa mga taong pinaghihinalaan yung gumagawa sa inyong masama, dahil ito po ay hindi magandang maaari kayo ay dito mapipinsala kayo dito sa mundo ng espiritual, mga kapatid. Maaring matatamaan kayo kasi mag-o-offer ito, mga kapatid. Kasi may nakikita ako dito, pag ito ay binigay sa iyo at kinain mo o sinuot mo itong mga bagay na ibinigay sa iyo, doon niya na isasagawa yung ritual, kasi pinapanood ka nito kung paano ka atakihin muli. Yan. Kasi humingi na ito ng tulong, mga kapatid. Nagkakasakit na ito. Humingi na ito ng tulong sa kapwa nila mangkukulam o mambabarang. Hindi po basta-basta ang mundo ng espiritual. Yan, ang sinasabi ng iba, yung mga tao na hindi naniniwala sa mga espiritual, ang sinasabi ng iba ay sira ang ulo niyan, baliw yan, nahihibang yan, nalipasan ng gutom yan. Pero pag sila naman ang nagkaroon ng sakit espiritual, takbo din naman sa manggagamot. Yung siniraan pa nila, doon pa sila tumakbo. Biruin mo, mga wala talagang meron diyan, mga kapatid, mismong kaibigan ko pa. Mismong kaibigan ko pa yung naninira sa akin dati. Pinagtatawanan nila ako tuwing mga kapatid, tuwing nagkikita-kita kami, doon pinagtatawanan, iniinsulto ako. Hinahayaan ko na lang, mga kapatid. Nung time na siya naman ang nangangailangan sa akin, sinisiraan ako, ganto ganyan, hindi kahit kailan di ako gumanti, pinabayaan ko na lang at umiwas. Di nagtagal, mga 3 buwan siguro nakalipas, dito rin pumunta sa akin, nagpagamot, kasi nga may binato na puno doon sa bundok, kaya namaga yung kamay. Doon, dito rin tumakbo yung naninira sa akin. Doon naniwala siya na totoo ang espiritual. Yan, totoo ang espiritual. Kaya wag po ninyong hamakin, ipahiya, gawa ng hindi maganda, gawa ng hindi paninira yung isang taong manggagamot, dahil hindi rin lahat ng mga kapatid ay papabor sa iyong panahon. Darating ang araw, yung mga siniraan ninyo, ginawa ninyo ng masama, o di kaya kung ano-ano yung mga pambabackstab na ginawa ninyo sa kanya, ay balang araw siya pa pala ang makakatulong sa inyo. Kaya wag po kayong ganyan, mga kapatid, dahil hindi po natin alam ang takbo ng panahon, mga kapatid. Ang sa akin lang naman, yung mga taong naninira sa akin at gumagawa ng hindi maganda sa akin,
pinagpapasa Diyos ko na lang yan, dahil balang araw kung hindi ko man sila mapapatulan at hinahayaan ko na lang, makakahanap din ng katapat yang mga yan. Yan ang masasabi ko, makakahanap din ng katapat yan. Kaya pinapabayaan ko na lang. Kasi kung totoong nasa Diyos ka naglilingkod, kung totoong may disiplina ka sa sarili at marunong kang magkontrol ng iyong galit at emosyon, pabayaan mo, mga kapatid. Kasi pag pag pinatulan mo yan, wala kayong pinagkaiba sa kanya. Ayan lang mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.